Hello Pisces! Salamat sa pagbisita. Narito na naman po tayo sa isa na namang love reading. Masyadong mabenta ang love reading at tapos na ang Pebrero. Pero ito ay Pisces season. Pisces season na. So, ibig sabihin nun, mas in touch tayo sa ating emotions. So, a better way to do that is do a love reading. So, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Love reading tayo ulit sa sign ng Pisces. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate kayo. Pwede din na yung oracle card sa dulo, dun kayo makakarelate. Pero naniniwala ako may dahilan ba tayo napadpad dito. Eight of Wands, may delay sa communication. Merong tinatago, repression. Pwede din na mabagal ang takbo ng ating buhay pag-ibig. Kung hindi man ganon, merong torpe. It's either merong gusto sa'yo, na natotorpe siya, o pwede din na ikaw naman meron kang gustong tao, pero hindi ganun kalakas ang loob mo para i-express sa kanya kung ano ang iyong nararamdaman. Mabagal ang kilos, mabagal ang galaw ng mga bagay-bagay, at hindi ganun ka alam mo yun, parang merong naiipon or naiipit na love expressed. So, maaaring repression o repressed, hindi masyadong um, ma-express ang kanyang sarili, ma-express ang kanyang nararamdaman, maipakita kung ano ang kanyang nararamdaman, tinatago ang parang lihim na pag-ibig, lihim na in a sense na hindi siya yung secret relationship or bawal na relasyon, hindi ganong lihim. Lihim as in may lihim na pagtingin. Ganon. Pwede din na nabasted na. Nabasted ka na or nambasted ka na. Alam ko reading mo to Pisces, pero ang pumapasok sa akin na eksena ay maraming options yung tao na may lihim na pagtingin ka. Marami siyang options, so parang napag-iwanan, maaaring nasabi mo na yung iyong nararamdaman, pero may rejection. O parang nireject ka niya. At merong, ayan, tingnan mo, umiiyak siya. Oh. Whatever this I is, umiiyak siya. Parang pinagsakloban siya ng langit at lupa. Pero, ang message palagi ng Five of Cups, meron pang natitira na Two of Cups sa likod mo. So, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa end of the world. Relax ka lang. So, yung lihim na pagtingin na yan, it's either tinatago mo kasi marami siyang manliligaw, o pwede din na na-reject ka na or na-busted ka na at marami siyang options na ini-explore. Ayaw mong i-express, ayaw mong sabihin. Parang ano lang tinitingnan mo lang siya from the sidelines. Tinitingnan mo lang siya from afar. Na parang you admire this person so much. Um, you admire this person so much. Tapos, wala lang, masaya ka na tinitingnan lang siya. Masaya ka na binabantayan lang siya. Masaya ka na inaalagaan mo siya. Pwede kasing magkaibigan kayo tapos hindi mo sinasabi sa kanya yung tunay mong nararamdaman. Sabihin mo na kasi. Kasi pag sinabi mo, malay mo, mutual. The feeling is mutual pala. Hindi ka sure. La. Pwedeng may Virgo. Actually, energies, uulitin ko na yung common na spells ko, energies could be interchangeable. Pwedeng, di ba sabi ko, lihim na pagtingin. Not necessarily ikaw yung may lihim na pagtingin. Pwedeng may lihim na, merong tao na merong lihim na pagtingin sa'yo. Kung sino man merong isa dito sa sitwasyon na ito, sa partnership na ito, potential partnership na ito, merong isa dito na maaaring tinatago niya itong nililihim niya itong pagtingin na ito kasi pwedeng aalis na siya, magma-migrate na siya. So, kung matuloy yung relationship, parang sayang lang din. Pwede din na mag-aaral sa, meron kang life decision na gagawin. Meron kang major life decision na gagawin. At hindi mo mapagdesisyonan ito kasi parang ayaw mo man na makaapekto ang love life sa iyong desisyon, pero nakakaapekto siya, aminin mo man o hindi. So, medyo may delay sa mga pag-express, may delay sa action, may delay sa pag-take ng action, kasi meron kang isang bagay na hindi
hindi mo pa fully mapagdesisyonan o nandun ka sa punto ng buhay mo na iniisip mo, paano, parang papunta ka na sa next level of your life. Pero if this happens or mag-pursue, matuloy itong relasyon na ito, hindi naman sa magiging balakid. Pero gano'n na nga. Hindi naman sa magiging balakid siya. Pero makakaapekto, may impluwensyahan niya yung mga decisions mo moving forward. Meron nga isa sa inyo ang isa sa inyo ang maraming options, maraming opportunities, pwedeng gano'n. Kung ikaw ay nasa relationship, pwede din na itong opportunities na to ang nagdudulot ng parang hindi pagkakasunduan between you and your partner. Pwedeng may nangyari before you, pwedeng isa sa inyo parang merong hinihiling dun sa partner nyo at hindi niya magawa-gawa kasi meron siyang life decision na kailangan mo ng pagtuunan ng pansin o kaya hindi siya makapagdesisyon kasi makakaapekto ito sa buhay niya in the long run. Kasi judgment, um, sa traditional tarot ng Rider-Waite, ang picture nito si San Pedro. Yung umakyat ka na sa langit, tapos tinatanong ka ano yung mga good deeds na nagawa mo. So, maaaring nandun ka sa punto ng iyong life na nahihirapan kang i-evaluate yung options mo, nahihirapan kang i-evaluate kung saan ka tutungo, pwede din na torn between two lovers ka, at nahihirapan kang magdesisyon. Pwedeng na busted ka or nambusted ka, pero meron ka pang inaay na ibang tao at kailangan mo mag-move towards dun. Pasensya na sa ingay. Active yung mga pets ng kapitbahay namin. Anyway, Champion of Swords in reverse. Merong isang mabilis na dito eh. Alam mo yung pwedeng iba sa inyo na meron kang gustong tao, no? Nahirapan kang i-express sa kanya nararamdaman mo. O pwede din na nagsinungaling ka sa kanya, binasted mo siya, kasi sabihin mo mag-aaral pa ako, meron ako magagawin in life. Pero ang totoo, gusto mo talaga siya. And so, meron isang tao na mabilis ang movement towards you. And parang siguro na-agit ka dun sa movement, mabilis na pagkilos niya towards you. Matalinong tao, maaaring ka-level mo. Halimbawa, med school ka. Itong tao na to, nasa med school din, so same level kayo, same wavelength kayo, same kayo ng um, talino, ganyan. Pero meron kang isang tao in your life na it's either attracted ka doon o gustong-gusto mo yung tao na yun. Pwede din na childhood sweetheart, pero pwede din na kaklase mo ng high school, kaklase mo ng college, ganyan. Hindi mo maalis yung isip mo sa kanya. Pwede din na itong delay na to ay hinihintay mo kung ano yung sagot niya sa'yo o hinihintay mo kung ano yung action niya towards you, nahirapan kang magdesisyon at nahirapan kang piliin yung tao na aligned ka intellectually kasi meron pang yung tingin mo nasa ibang tao pa, pwedeng ganon. Yung iba naman sa inyo, yun nga, in a relationship at ang daming options na pinipresenta sa'yo, pero may kapalit yon options na yon sa love life mo. May impluensya yung mga pipiliin mo sa love life mo. At maaaring nag-cause na yon ng disagreement. Pwede kasing pera din ang pinag-aawayan. Yung iba sa inyo, very, very rare, baka isa lang yung makarelate or walang makarelate at all. Pwede kasi na pera ang pinag-aawayan nyo. Halimbawa, meron kayong conjugal property, binenta ng partner mo, at hindi gusto niya magsimula ng panibago, ewan ko, tapos iniwang, binangkrap ka niya, yung ganun. Pwedeng ganun eh. Tapos meron ditong with the Five of Cups here, pwedeng yung iba sa inyo, connected or may karelasyon na yun nga, uh, Libra, Aquarius, Gemini. Not necessarily Libra, Aquarius, Gemini. Basta enerhiya ng taong yun nga matalino, not necessarily aligned sa talino mo, basta matalino siya, pero mabilis siyang kumilos. Medyo may pagpapadalos-dalos siya. Yung pagpapadalos-dalos na yun, merong maaari may kinalaman sa pera. Pwede din na hindi. Yung pagdalos-dalos niya yun, nag-cause sa'yo ng sakit, nag-cause sa'yo ng heartache.
So, kung kakagaling mo lang sa isang relasyon na hindi nag-workout, maaaring may kinalaman ng pera kung bakit hindi nag-workout. At maaari din na meron siyang piniling isang bagay na nakaapekto sa desisyon, sa relationship nyo. Malaking bagay nung ginawa niyang desisyon na yun. Whatever that decision is, pwedeng gambling, pwedeng nagbenta ng ari-arian, pwedeng nag-resign sa trabaho, so kailangan niya mag-relocate, pwedeng magtrabaho overseas, mag-abroad siya kasi tingin niya nandun yung green pastures. Whatever this big decision, life-altering decision na ginawa ng partner mo, nag-cause yun sa'yo ng anguish, nag-cause yun ng pain, nag-cause yun sa'yo ng parang failure, maaaring failure mo as a person, failure mo as a partner, at maaaring nagkaroon din na kayo ng hindi pagkakaunawaan at argument dahil doon. Pero bottom line no, nasaktan ka doon sa ginawa niya at parang nasira yung binild mo na for the longest time. So ngayon, maaaring ikaw ay nagbe-venture into um, hindi ko nakita healing eh, pero medyo ganun. Healing in a sense na sinasabi mo sa sarili mo na kaya ko to, ako muna, me first, self-love, ganyan. Alam mo yun, parang finifeed mo yung thoughts mo na ako muna, mag-focus sa sarili ko, mag-iipon ako ulit, magpo-focus ako dun sa pag-grow ng business ko, kung business-minded ka or may business ka talaga. At maaari din na um, alam mo yun, nasa utak mo pa lang na nagpaplano ka pa lang. Nasa utak meaning nagpaplano ka na mag self-love, ganyan. Pero wala pa talaga fully yung concrete na action para mag self-love, ganyan. Pwede din kasi na hindi ka pa handa, nagko-contemplate or nagre-reflect ka pa lang ano ba nangyari. Pero with the sun card ending your reading here, I kind of feel that the situation that has happened in the most recent past or pwede din yung situation na nangyayari ngayon, yung disagreements, yung failure, yung um, bagal ng dating sa'yo ng mga mensahe, bagal na pagbigay sa'yo ng sagot ni universe, ang tagal, parang na lumiliit yung mundo mo or nalulungkot ka na nangyayari yun. So parang, bakit ganito? Bakit nangyayari sa akin to? Maaring kino-question mo yung mga ganap na nangyayari sa'yo at ano, conflicted ang utak mo dahil doon. Ah, I'm not really sure kung merong sino 'tong tao na ito, yung sinabi kong Libra, Gemini, Aquarius. Not necessarily Libra, Gemini, Aquarius, pero yun yung default na energy nitong taong 'to. Yung matalinong tao, very flamboyant, mabilis ang kilos, ano siya, go for it, padalos-dalos. Hindi ko alam kung sino 'to, kung ito ba yung partner mo o ito yung parang bentang-benta sa magulang mo, bentang-benta sa friends mo, pero for some reason hindi mo masyadong feel, gano'n. So, may impluwensya itong taong 'to sa buhay mo, sa pag-a-assess mo ng mga goals mo in life. Puwede din na itong taong 'to ang siyang naging dahilan, siya yung ex mo at siya ang naging dahilan kung bakit, into the dark ka ngayon or nandun ka sa unicorn. Alam mo yun, you're seeking answers na you can't get answers from, and the universe is telling you to um, seek enlightenment, pwedeng seek counsel from your friends, o ano ka muna, step back ka muna. Kasi maaaring ino-overthink mo tong mga nangyari in the most recent past. Ino-overthink mo yung mga hindi nasasabi sa'yo, at ino-overthink mo din yung mga nasabi sa'yo. Pwedeng binibigyan ka ng options ni universe na mamili, pero whatever you choose, nagkakaroon lang ng conflict or magkakaroon lang ng conflict sa current situation mo. So, may pera involved eh na, oo, may pera involved na I'm not really sure kung yung pera involved was the cause of the breakup or yung pera involved will mean na kailangan mong para magkaroon ng movement dito sa partnership na ito. Doesn't matter kung meron na existing na partnership o potential partnership pa lang. Maaaring meron kang kailangan gastusin. Pwede kasing nasa overseas itong taong to, so kinakailangan mong mag-shell out ng pera para pumunta doon. Not necessarily magre-relate sa inyo, makaka-relate ang lahat sa inyo. Kaya kung gusto nyo ng specific na scenario at specific na answers,
sa inyong mga katanungan, mag-book lang kayo ng personal reading. So, yun. Iwan ko na yun dun. Kuha tayo ng mensahe ni universe. Ano ang advice or mensahe mo? Advice o mensahe mo para kay Pisces na, ewan ko, head over heels yata sa isang tao, hindi makapagdesisyon, na apektuhan ng desisyon ng kanyang love life, o pwede din na ubusan ng pera dahil inubos ng partner niya, o pwede din na nagko-contemplate na ubusin ng pera para may sundan na tao o para isolve ang kanyang issues with her love life and issues with the self, issues with paano gagawa ng paano magmo-move forward yung kanyang tawag dyan, istorya ba ng buhay, ganyan. Karma. Ikaw ba yung may kung yung partner mo or ex mo ang may ginawang hindi maganda sa'yo, tandaan mo na it will haunt them for the rest of their life. They could be living, parang showing off na they're doing well. Pwedeng halimbawa sa social media, pinapakita nila na okay lang sila. Huwag ka mag-alala. Yung thoughts of you ay nasa utak pa rin. Yung thoughts of you ay naglilinger pa rin sa kanila at iha-hunt sila ng ginawa nila sa yung hindi maganda. It will bite back. Ayun o. Hahabulin siya. Pero kung ikaw naman yung may ginawa na masama towards your ex or towards your partner, maaaring ito ay senyales na may guilt, may recognition ng mali mong ginawa, at tapangan mo na um, harapin kung ano man yung gagawin ng universe para mabigyan ng hustisya yung tao na ginawan mo ng mali. Ganun. So, karma is a bitch and it will bite back. It will bite back so fast. So, kung wala ka namang ginawa at all na hindi maganda sa kapwa mo, be mindful na hindi ka gagawa talaga ng masama sa kapwa mo. Kasi reminder to in general na karma will bite you back at a time na hindi mo inaasahan. Kasi the system will take care of itself at may paraan sa universe para balansehin ang mundo. So, kung masama ang ugali mo, magkakaroon ng hustisya yung ginawan mo na masama. So, ewan ko na yun dun, Pisces. And, sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye-bye. Like, share, subscribe lamang po para masubaybayan niyo yung mga susunod na readings. Bye-bye!